Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Narito na ang programang kasangga ng sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugi sa mga drobo sa pamahalaan. Kasama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Isang magandang umaga po. Ngayon po ay araw ng Martes, Agosto 22, 223. Kumusta ko po kayo mga ginigilaw nating mga tagapakinig at mga tagapanood? Tayo po ay mapapakinggan at mapapanood sa pamagitan po ng ating Facebook page at YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Jigs Magpantay, sa programang Sama Ka na, Kabayan, Sandigan ng Mamamayan sa Kaunlaran. Well, sama-sama po tayo sa kalahating oras na talakayan sa ilang mga importanteng issue ngayon pong araw na ito. Kahapon po, walang pasok, Ninoy Aquino Day. Ano bang mga naging kaganapan kahapon? Lalo na po dito sa Metro Manila. Ang sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, hinggil po dito sa paggugunita sa komemorasyon ng pagkapatay ni dating Senador Ninoy Aquino, ang sabi niya po ay let us set aside political differences. Let us transcend political barriers. Yan po ang mensahe po ng ating Pangulo kahapon. At sana naman sa pahayag na yan, maintindihan po natin kung ano po ang nais ng ating Pangulo, sapagkat napakahaba na pong paano nito, mahigit 4 na pong taon na po yata. Bueno, isang araw po, nung isang araw, atin pong natalakay dito ang issue sa hindi malamang paraan ng pagtakas o paglabas ng isang preso dyan po sa National Bilibid Prison o NBP, na di po namalayan ng kanyang mga gwardya o mga gwardyang naka-duty dyan po sa NBP. Ito pong preso na ito na inireport na nawawala, siyempre nagkaroon ng count ng bilangan. Ito ay hinanap sa buong compound ng NBP pero hindi po nakita. At hanggang sa ito po ay nasa kote, muling nasa kote ng mga autoridad sa isa pong bayan diyan sa Rizal. Abay, ang sabi po sa report, iimbestigahan daw ng Senado ito pong isyong ito, itong pagkakalabas o pagkakatakas na isang preso diyan sa BNP. Kailangan pa ba yon? Kailangan pa ba talagang imbestigahan pa ng Senado ito pong pangyayaring ito? O di naman kaya sayang lang ng oras ng ating Senado hinggil po dito. Napakaraming mas importanteng mga issue na dapat pong harapin ng ating mga senador. Kung ito lang pong issue na ito, pag-aaksayahan nilang panahon, parang hindi yata tayo konforme. Patawan nyo na lang ng parusa ang mga naka-duty gwardiya o kaya dahil sa usaping command responsibility, tanggalin nyo na lang kaya yung mga responsableng namumuno dyan sa NBP. Imbes na pag-aksayahan pa ng panahon ang issue pong ito sa Senado. Napakarami ng ginagawa ng ating Senado. At kung ito lang ibibigyan natin ng mahabang panahon, mga investigation, although in aid of legislation, kinakailangang malaman kung ano ang nangyari. Pero mas napakarami pa sigurong importanteng mga bagay-bagay na dapat pong harapin. At sana naman yung ating Senado, ituon muna doon sa mga mas importanteng issue. Napakarami po nating mga issue na dapat pong resolbahan ng ating pong mga lehislador. Okay?
Sa iba pong mga balita at impormasyon, sayang lang at nawalan ng saysay ang halagang 172 million pesos na ibinili po ng X-ray machines ng Office of Transport Security o kaya yung OTS. Sa ilalim po yan ng DOTR. Ang sabi po, 5 units ng final check baggage X-ray machines with explosive detection system, yung nakaka-detect po ng mga eksplosibo, na binili po ng OTS nung pa itong 2018 actually, at ngayon nakatenga at di na po napapakinabangan. Bakit nakatenga? Bakit hindi napapakinabangan? Ang mahal-mahal po ng pagkakabili. Just imagine, 5 machine nasa 173 million pesos ang bili. Tapos wala pang 5 taon hindi na napapakinabangan ng ating pong mga awtoridad diyan po sa airport. Hindi po magamit dahil lagi pong breakdown. Laging nagmamalfunction, siguro nung ito bilhin, dapat tinesting ng maigi, nagkaroon ng masusing pagtingin sa binibili kung ito ba may kalidad. Baka naman binili lang ito sa China. Baka binili lang diyan sa mga tindahan ng mga produkto mula sa China, talagang breakdown agad yan. Biro mo, 173 million pesos po ang nasayang. Ang hindi na po napapakinabangan na dapat sana makakatulong po sa sa seguridad po ng ating mga airports, At ang sabi po ng Commission on Audit na siya pong nag-inspection po dito sa mga sinasabing X-ray machine na ito. Last year pa yan in-inspection ng COA o Commission on Audit. Konsiderado daw po na unnecessary expenditures. Anong ibig sabihin? Unnecessary, hindi kailangang gasto sa mga pag-aksaya lamang ng pondo ng ating pong pamahalaan. At maaari daw pong isyuhan ng disallowance. Di isyuhan na ninyo ng disallowance ang COA. Kung talagang kinakailangan, bakit hindi? Bakit pinatatagal pa? Just imagine, anong buwan na ngayon? Buwan na ng Agosto. Last year pa yan in-inspection. Siguro in-inventaryo ng Commission on Audit, tinignan kung talagang ayos yung kanilang biniling X-ray machine. Nakita po nila na hindi naman nagagamit pagkat sira. At ito po ay binili sa pamamagitan ng procurement service ng Department of Budget and Management o kaya DBM. Alam nyo noong panahon ni dating Pangulong Duterte, napakarami pong biniling mga kagamitan. Marami po ang na-purchase ng mga bagay-bagay. Ginasusan po ng gobyerno ng milyon-milyong piso. Ang hindi po gaanong napakinabangan. Hindi ko lang alam kung itong procurement service ng DBM naandyan pa. Kasi noon nadinig natin baka i-abolish na lang. Aalamin nga natin kung buhay pa itong procurement service na ito ng DBM. Nang ma-inspection po ng COA, wala nang saysay, hindi na po nagagamit. So, pagkatapos po ng audit, pagkatapos po ng resultang ito, pagkatapos po ng resultang ito ng Commission on Audit at pinalabas po nila yung kanilang observation, ano na ang kasunod? Pagkat napakarami po mga observation ang Commission on Audit sa kanilang sasagawa ng pagrerikisa sa mga ginastos na pondo ng gobyerno, merong mga disallowances, merong mga bagay na hindi dapat. Pagkatapos po niyan, ano na ang kasunod? Ganun lang, wala na bang kaso yung mga responsable sa pagbili ng mga ganyang mga bagay na wala namang saysay o wala namang mga pakinabang? So, dapat ang ating pong pamahalaan, ang dami namang mga mekanismo na pwede pong gamitin para habulin po yung
yung mga hindi po gumagawa ng matino, hindi po hindi gumagawa ng tama, yung mga dorobo po sa pamahalaan, ano. Sa dami na ng mga ganitong napa-found out ng COA na may mga diferensya, hindi naman siguro trabaho ng COA ang magsampa ng kaso. Pagkat ang trabaho po ng COA ay mag-audit lamang at maglabas po ng kanilang opinyon o kaya kung ano po ang kanilang nasilip o nakita sa kanilang pagsasagawa ng audit. So, pagkatapos ng audit result na yan, ano na po ang kasunod? Huwag niyo nang hintayin na Citizens Crime Watch pa magsampa ng kaso. Pagkat napakarami naman mga mekanismo ng ating pamahalaan kung paano po hahabulin po itong mga ganitong uri ng mga pag-aaksaya po ng pondo ng ating gobyerno. Marami na pong naisampang kaso ang Citizens Crime Watch sa Office of the Ombudsman. Hindi na natin alam. Ang tawag na nga sa atin dyan, suki. Pero hindi natin alam kung ano po ang nangyayari sa mga isinampa natin. At hindi lamang po tayo, napakarami pa rin ng iba na nagsasampa po ng kaso sa mga ganitong mga sinasabing katiwalian. Pero itong mga pinapalabas po ito ng Commission on Audit, sana may kasunod. Sana po, yung tamang ahensya ng gobyerno na dapat po magsampa ng kaso, gawin po yung kanilang parte, yung kanilang papel. Malalaman po natin sa mga COA audit, taonan po nag-audit sa lahat ng ahensya ng gobyerno hanggang po sa barangay, ang Commission on Audit, yun lang mga cash advances ng mga dating nakaupo na hindi nahahabol. Napakarami po mga cash advances at hindi lamang konting halaga ito, mga cash advances na ito napakarami. At sa iba't ibang ahensya po ay mayroong ganyan. Yung mga umalis ng mga nakaupong opisyal, mayroong mga cash advances yan. Paano kaya hinahabol ito ng ating gobyerno? Paano kaya ito? Ang COA sana, hingan kaya natin ng listahan nitong mga cash advances na ito na hindi na nahahabol at tingnan natin kung ano pong ating gagawin. So, ito pong 172 million na nasayang lang sa binili ng X-ray machines, hanggang doon na lang. Nag-breakdown, nakatenga na, wala nang saysay. Ang sabi ng COA, nagamit po o hindi dapat na binili. So, hanggang doon na lang. Makakalimutan, mababaon na sa limot yan. Hanggang sa wala na. Naka-junk na, kumbaga sa sasakyan. Mga kagamitan na pinagugulan, pinag-aksayahan po ng malaking halaga ng ating gobyerno pagkatapos hindi naman mapapakinabangan ay Diyos porsyento. Bueno, sa ating pong mga kasamahan na patuloy pang nagsasagawa ng katuwang po ng DepEd sa Balik Eskwela Program, yung pong kanilang ginagawang pagtulong sa DepEd sa paghahanda po sa mga eskwelahan. Congratulations doon sa ating mga iba't ibang chapters na hanggang ngayon ay tumutulong po sa DepEd. Hindi ko maisa-isa yung ating mga chapters sapagkat ito po ay halos lahat ng mga chapters natin katulong po ng DepEd. So, yung pong ating mga volunteers hanggang sa ngayon patuloy pong nagsiservisyo po at akin pong kinokongratulate kayo sa inyo po mga ginagawa. Mayroon pang isang issue po sa DOH. Ang sabi po sa DOH, 10 bilyong piso daw po ang natapya sa taunang budget para sa 2024 natapisan daw po ng 10 bilyon ang pondo ng Department of Health. Medyo malaki po ito. Itong natapyas na ito sa taunang budget ng Department of Health para po sa susunod na taon 2024 nagpahayag po ng pagkabahala ang ilang mambabatas sa posible daw pong maapektuhan na mga ospital. 4 daw po mga ospital ang posibleng maapektuhan
dito po sa Metro Manila, o ay kayo ang nagbabalangkas ng pondo, bakit hahayaan yung matapyasan ng 10 bilyon, napakalaki. Kayo ang mambabatas, ipaglaban ninyo 'yan sa Kongreso natin. Nabigyan po ng prayoridad ang ating pong, healthcare program. Ano? Ano po ang mga puwedeng maapektuhang mga mahalagang ospital na kailangang-kailangan po ng ating mahihirap na mga kababayan? Ang isa po diyan, yung Heart Center of the Philippines na naandito po sa lungsod ng Quezon. Alam natin na ang, mga may karamdaman sa puso, ano, malaki pong pondo ang kinakailangan 'pag, ikaw ay, halimbawa nag-undergo ka ng bypass operation, ah, malaki po ang halaga na kinakailangan. Kung ikaw ay isang mahirap lamang na mamamayan, hindi ka kagaya ng aking partner na si DJ na napakaraming pera, talagang mahihirapan ka, ano. Yung, mga pasyente po ng National Kidney and Transplant Institute, ayan. So, yung kidney, isa pa rin po ito sa, napakalaking problema, 'pag, ikaw ay may karamdaman sa kidney at kinakailangang ikaw ay mag-undergo sa transplant operation. So, napakalaki pong halaga ang kinakailangan. Yung pong, mga pasyente natin sa Lung Center of the Philippines, isa rin po sa mga ospital ng ating pong gobyerno. So, ang sakit sa lungs, ano, isa rin na nangangailangan ng napakalaking pondo kung ikaw ay magpapagamot. At siyempre yun din pong, Philippine Children's Medical Center para sa mga bata, ano, na nagkakasakit. So, ito pong 4 na itong mga ospital, importante po itong maigi at hindi dapat pong maapektuhan kung meron mang mga pagtatapyas ng pondo ang ating pong pamahalaan. So sana naman hindi po ito maapektuhan at, tingnan po maigi ng ating mga mambabatas na kung kinakailangan, hindi nga dapat matapusan kundi dapat nga madagdagan. Tingnan niyo naman ang hitsura ng ating, Children's Medical Center dito po sa Quezon City at may plano pa ngang ibenta sa pribado, ano. Tingnan niyo po ang kalagayan ng mga pasilidad nila. Hindi man lang maikukumpara doon sa mga pribadong ospital na, kumpleto sa mga medical equipment. Kaya lang itong mga ospital na pribado, kung minsan may mga pasaway ng mga ospital, ano, gaya po nung ating na-mention kahapon, diyaan sa Cavite. Bago tanggapin yung pasyente, tatanungin pa kung kaya niyang bayaran yung halagang 50,000 na, CT scan o kaya niyang magbigay ng deposit sa confine ng pasyente at kung ano-ano pa mga tinatanong kung kaya. May mga gano'ng ospital, ano. Ito na lang po mga ospital na ito na ating nabanggit, ang pag-asa po ng ating mahihirap na mga kababayan. Alam niyo, tayo pong mga Pilipino, kung nagkakasakit talagang uubusin po ang natitirang pera sa bulsa, yung may laman ng bulsa. Kung wala, ay talagang napakahirap. At uubusin po ang kanilang pera para sa pangangailangan nila sa pagpapagamot na talaga namang lalong nagpapahirap po sa karamihan nating mga kababayan. Galing pa tayo sa pandemya at malaking dagok po ito sa ating lahat. Hindi pa po naaalis yung epekto ng pandemya. Hindi pa po tayo nakakabangon. At hindi dapat maging second priority ang tungkol po sa pangalaga sa kalusugan. Yan po ang importante sa lahat. Ang kalusugan po ng bawat mamamayang Pilipino. At aanin mo nga naman, ang mga malalaki, magagara na mga infrastruktura na ginagastusan po ng mga bilyones na halaga ng ating pong pamahalaan. Kung ang ating pong mga kalusugan, ang kalusugan po ng mga tao ay hindi po nalalapatan ng tamang pangangalaga. Kaya para po sa atin, mas importante po yung healthcare program ng ating pong pamahalaan, ang mas palakasin. Di ba? Bakit hindi na lang bawasan yung pork barrel nitong ating mga kongresista na ito at ito pa mga pondo para sa
pangalaga po sa ating pong kalusugan ang kailangang matapyasan. Aba, mag-isip-isip naman kayo. Hindi habang buhay kayo ay kongresista. Hindi habang buhay kayo nagtatamasa ng kayamanan ng ating bansa. Kailangan ang iisipin po natin lagi, ang ating pong laging titingnan, yung kapakanan po ng nakakarami. Ang healthcare program na nangangailangan po ng sapat na pondo, ang dapat maging priority ng ating pamahalaan. Kasunod po diyan ang edukasyon. Ang edukasyon nangangailangan din ng malaking pondo pagkat sinasabi natin na ang kamangmangan ay isa po sa mga ugat ng kahirapan. So, kailangan may tamang pondo po na ilalaan sa ating edukasyon. Pero ang pinaka on top of that, ang priority po dapat yung ating healthcare program, di ba? Sa ibang bansa, napakaganda po ng kanilang healthcare program at kung nagkakasakit po ang kanilang mamamayan, wala po silang problema. At pagdating naman sa edukasyon, kahit saan ka mag-aral sa ibang bansa, sa labas ng kanilang bansa, talagang susuportahan ka ng pamahalaan. Basta ikaw ay mag-aral. So, dito sa atin, kabaligtaran yata nangyayari. Ang mga kababayan natin, kung may nauospital o nagkakasakit, talaga namang ikot ang tumbong sa paghahanap ng gastusin sa pagpapagamot. Lahat na yata ng pwedeng lapitan, nilapitan na. Lahat ng pwedeng puntahan, pinuntahan na. At lahat ng pwedeng hinga ng tulong ay nilapitan na. Sapagkat sa kagustuhan nila na yung kanilang karamdaman ay malunasan, mabigyan po ng kalunasan. Bagay na sinasamantala naman ng mga politiko sa kanilang mga sariling interes at pamumulitika. Naariyan ang kahirapan sa pagpila sa mga nilalapitang tanggapan o ahensya. Ang PCSO halimbawa, noon, umaasa tayo sa PCSO na kapag tayo ay lumapit at humingi tayo ng tulong, tayo ay mabibigyan ng financial assistance. Pero ngayon iba na po ang sitwasyon sa PCSO. Halimbawa, hindi na po sila gaano nakapagbibigay ng financial assistance pagkat napupunta na po sa ibang pangailangan ng ating pong gobyerno. Halimbawa, dito sa Malasakit Center, di ba? Nagkaroon po tayo ng Malasakit Center na kailangan mo pang pumila. Kailangan mo pang makipagsikuhan. O kung hindi naman maghihintay ka kung paano ka mabigyan po ng ayuda ng mga tanggapang ito na kailangan mo po makipagpatintero para po makahingi ka ng ayuda. So yan po ang sitwasyon sa atin at sana naman ito po mga ganitong mga sitwasyon mapag-aralang mabuti ng ating po mga mambatas. Importante po. Kami nga sa Citizens Crime Watch talagang pinag-iisipan po namin yan kung paano na lahat ng membro pagkat napakarami rin namang nagkakasakit, napakarami rin humihingi ng tulong, wala namang pong pondo ang Citizens Crime Watch. Pero kami po ay nag-iisip kung paano po mabibigyan ng tulong itong ating mga kasamahan kung nagkakaroon po ng sakit. At ito pong pagtapyas ng napakalaking halaga para sa pondo po ng Department of Health, palagay ko hindi po nararapat. Sapagkat para po sa atin, dapat prioridad po. Dapat priority ang healthcare program ng ating pong pamahalaan. So, sa iba pa po nating mga impormasyon, iba pang mga importanteng bagay sa ating pong talakayan ngayon pong araw, napakarami pang mga bagay po na dapat nating pag-usapan at isa po dito ay itong mga procurement po ng mga gamot sa mga local government units. Hindi po ito masyadong na-check. Yung procurement ng gamot sa mga local government units. Alam nyo, yung ang report sa atin, sa isa pong bayan dyan sa Laguna, parang nire-recycle lang yung
pinurchase na gamot. Pinapaikot lang pag tiningnan ng COA, inaudit ng COA yung binili, ipakikita yung rin mga dating binili na. At kung minsan, pinipili pa yung bibigyan ng gamot. At yung supplier ng gamot, hindi naman nagkakaroon talaga ng totoong bidding. Hindi po nagkakaroon ng tamang proseso para sa procurement ng mga gamot sa local government units, even sa mga barangay. Ito, malapit na pong eleksyon. Ang mga barangay may sarili din po yung pondo at sila ay bumibili din ng mga gamot. Ito kung minsan nakakalungkot pagkat pagtungkol po sa kalusugan natin, medyo nakakabwisit pong isipin na mayroon namang pera. Bakit ganito po nangyayari sa atin? Nahihirapan po tayo. Dapat hindi na tayo nahihirapan. Kaya siguro tingnan din ng local government units at ng Commission on Audit kung paano po minamaneobra nitong mga nasa local government units, pati na po sa barangay. Yung pong pagbibili ng mga gamot, napakalaki ring halaga po ng inuubos ng ating pong gobyerno sa pagbili ng gamot, pero hindi po pinapakinabangan maigi ng ating pong mga kababayan. Yan ang nakakalungkot isipin, di ba? Na meron naman pera, pero bakit alam niyo, naalaala ko, meron po tayong hawak ng mga dokumento. Yung dokumento, may nakapalaman po doon yung parang screenshot po ng record ng World Bank. Ang isa po doon na nakita natin yung tungkol sa pondo sa kalusugan. Even yung pondo para po sa COVID response, napakalaking halaga. Pag-uusapan po natin yan dito sa ating programa. Hindi ko lang pinag-aaralan ko rin sapagkat napakalaki po ng halaga na pumasok po sa ating pamahalaan. Saan kaya napunta? Kung titingnan mo yung halaga, yung pera na pumasok po sa ating gobyerno, napakalaki pong halaga pero hindi yata natin naramdaman. Kayo ba nung panahon ng pandemya, lahat kayo nakatanggap ng ayuda? Lahat ba kayo nakatanggap ng sardinas at kape o isang plastic bag man lang na mga sinasabi nilang ayuda? Alam ko karamihan wala namang natanggap. Pero nakita po natin, nasilip natin doon sa dokumento, napakalaki palang halaga. At mayroong pang mga donasyon na ibinigay po sa ating gobyerno. Pero sa laking halaga, hindi po natin mawari kung saan po napunta. Kung kaninong bulsa napunta. O paano po nila ginasta yung pera. So napakahirap po pag ganyan. Kaya dito na lang sa mga maliliit na bagay na procurement lang po ng gamot. Bakit dinadaya pa ng ilan nating mga opisyal na nakaluklok sa poder? Sana po hindi ganyan ang inyong ginagawa. Makonsensya naman kayo. Pagkat ang mga Pilipino ay talagang sa epekto po ng pandemya ay hirap na hirap po at ang karamihan ay nawalan ng trabaho. Nakita nyo naman, after the pandemic, maraming mga negosyo ang nagsara. At yan ay nangangahulugan na marami din ang nawalan ng trabaho. So napakahirap po ng sitwasyon. Napakahirap pong isipin na ganyan po ang sitwasyon natin. Pero ang administrasyon pong ito, sa pamumuno ni Presidente Bongbong Marcos, pilit po tayong bumabangon. Ito pong ating gobyernong ito, pilit tayong binabangon. At sana naman, tulungan po natin ang gobyerno. Tulungan po natin na tayo maiahon sa kahirapan. At siyempre, huwag naman natin kalimutan na kung mali po ang ginagawa ng ilang mga nakaupong opisyal, yan naman ay ating batikusin at habulin. Muli po ang inyong lingkod, pansamantalang nagpapaalam sa ating pong pang-morning na edisyon ng programang Sama Ka Na Kabayan. Sama-sama tayong muli mamaya sa ating pong panghapong edisyon. Mayroon pong kasabihan, the only people mad at you for speaking the truth are those people that are living at lies. So keep speaking the truth. Muli po, ito po ang inyong lingkod. Maya-maya lamang, natabayanan po si Juby
de Guzman sa kanyang programa Pag-usapan Natin. Thank you very much at magandang umaga po sa inyong lahat. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka Na Kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli, dito sa Margo TV Philippines.